Doc Basaron, saan po ipasa yung yung assignment namin sa subject na ito? Sa ano na lang po, messenger ko. Okay, search na lang po kita. Salamat po. Paki-add friend na lang din po sa akin. Sino po to? Randy Tambulagamok po. Sige po, maraming salamat po. Pinasa ko kasi doon sa regular class kasi di ko alam kung saan ipas. Opo, doon sa ano ko, messenger ko, yung ano, pangalan ko lang naman nakalagay doon. Tapos, yung texto na ano. Okay po. Sige po, paki-opening prayer na lang po, Sir Tambulagamok. Ay, ako po. Sige po. Sige po, sige po. Amen naming banal, ikaw ay sa kataas-taasan ng langit. Maraming salamat po sa pagsasama sa amin sa araw na ito. Maraming salamat sa aming mga natutunan at maraming salamat po sa kaalaman na pinagkaloob sa amin. Pagpalain niyo po kami na maintindihan po namin ang aming pag-aaralan pa ngayon sa pamamagitan ni Doc Basaron. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming dalangin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, maraming salamat po, Sir. Good afternoon po sa lahat. Kamusta na po kayo? Okay po. Okay lang po. Oo, medyo busy talaga, no? Medyo ilang ano ba yung ano natin, 2 linggo, no? Duha ka session, ay duha ka ano, no? Tawag to, na hindi tayo nakapag-meet. So, nakapag-submit na ba lahat ng assignment? Yung about sa ano, sa John 13, 12 to 17. Yes, Yung kay yes, sir. Hindi ko po alam yun, Doc. Submit na kami, sir. Yung essay lang po tungkol sa life ni Gideon, yun lang po. yung po ang pinaka-last na assignment natin. So, Yung sige iba po. Hindi ko po nadatnan. Isa Sige lang lang po. Yung last lang po ang datnan ko. Sige po, at okay lang po at i-forward ko lang din po sa iyo, ano. So, magandang hapon po once again. Itong John 13 to 12 to 17. Sino po ang pwede magbigay ng idea, no, in relation sa ating subject, in relation sa ating subject na about Christian leadership o principle of Christian leadership. Sige po, any idea po? John 13. Yan, 13. Yung assignment po natin, di ba, ang assignment natin, it refers naman to sa ano, no, yung sa pagbibigay ay yung example ni Jesus Christ na magpatawad. Pero i-connect po natin sa ano, sa ating subject. Sige po. Ay, any idea po? Basahin ko po, sir. Sige po, sige po. John 13, 12 to 17. Opo. From King James Version. So after he had washed their feet and had taken his garments and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you? Ye call me Master and Lord, and ye say, Well, so for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that ye should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. 17. If ye know these things, happy are ye if ye do them. Sige po, maraming salamat po. Nakikita dito na nagbigay ng example si Jesus Christ, no, na hinugasan niya yung ating mga paa.
At ito'y tinuturo sa atin na dapat din natin hugasan ang paa ng ating mga kapwa, no? So, meaning to say na dahil pinatawad tayo ng pinatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. So dapat din nating patawarin natin yung ating mga kapwa sa ating mga kasalanan. Ang tanong ko po, paano po natin to iugnay sa in Christian leadership? Any idea po? Sige po, engineer. Hello. Hello, sir. Sige po, Ma'am Sally. Hello, sir. Jocelyn. Apo. Yung kang John 10, John 13 verse 12 to 17, nagsabi yun na yung tayong leader, tayo ang pangulo, yung member natin sa team at saka sa church at sa ating kumpanya, sa different natin nga work, pag magkasala, tayo talagang maghingi ng sorry kasi sa Bible talaga nandyan yung humihingi ng patawad, siya talaga ang walang kasalanan. Yun talaga ang kan Jesus na principles. Pag tayo ang humble, go down, at saka humility, yun ang karakter ni Jesus. Yun talaga ang ating as church leader, as church department leader, yan talaga para walang mabackslide, sir. Sa mission, sa leadership, sir, yung kahit saang leader tayo, yun talaga ang pinaka-importante, yung character talaga, sir. Dito lang po ako, sir. Sige po, any idea po? Sumunod, Doc, yung sa akin, Doc, ay Sige po. medyo Sige po, engineer. we can apply that Christian leadership. Say what the very essence that was portrayed by the gospel is, it is about the service and humility. So being Christian leader, we can apply the same. Jesus, the unity, has the greatest invitation to all of us to copy him and to learn from him as depicted in the Gospel of Matthew 11:20 to 30. So basically, as Christian leaders with the Christian principle, service, leadership in leadership by service, or having that humility. So that is Christian leadership in action, doing the best for others, thinking of others first before yourself. Maraming salamat po, engineer. Sige po, meron pa ba? Meron po. Si Willie po. Sige po, Sir Dres Reyes. Apo. Ang sabing ganon, sa John chapter 13 verse 1 to 17, Jesus gives very practical example of what it means to serve others. He washes the feet of his followers, which was properly the responsibilities of the house servant. The real Jesus action was twofold. Una, washing feet was slave task. Jesus teaches us them humility. Second, foot washing symbolized cleansing. We must humility to spread the gospel. We should see to us that the humility to others in any way. Ang sabi po rito sa King James Version, although Christians are clean, having been bathed with the washing of generation, sabi Titus, sins committed after salvation, soil our feet, hindering our fellowship with God and renewing the need for a cleansing to restore fellowship. When a Christian sends sin in his life, she should confess this sin to God, who will forgive and cleanse. And sabi po ganoon sa application, Jesus said that it was referring to salvation. Needed not save to wash his feet, cleansing for renewed fellowship. He could not get saved again. Ye are clean. Ayan po, ang sabi sa John 13, 4 and 17. Thank you po. Maraming salamat po, Sir De Los Reyes. Anybody po?
na makapagbigay ng idea. Wala na? Ako po, Sige po, sige po. Sino to? Joyce Namuka po, Sige po, sir. sir. Ang aking sagot po sa assignment ko ay pinag-compare ko po sa dalawang leadership, worldly po at saka godly. Ang worldly na leadership ay siya ang nag-uutos sa kanyang mga sakop kung ano ang kanilang gagawin. Pwede nga hindi sasama. Subalit, opposite po ang godly leadership kasi ang servant leadership ay siya ang umuuna upang i-demonstrate ang gagawin ng kanyang mga sakop. Meaning, ang ginagawa niya yun dahil sa kanyang humility at i-demonstrate sa kanyang sakop with self-sacrifice. Siniservant niya talaga yung tawag to. Siniserve niya yung kanyang mga sakop. Yung worldly leadership, hindi man ganun. Diba? Kaya kung ano ang diskarte nyo dyan. Parang ganun ba? Pero ang servant leadership, iba. Kasama palagi ang sacrifice, humility, i-demonstrate kung ano ang gagawin yung kanyang mga alaga, yung kanyang sakop. Yun po. Thank you. Opo. Maraming salamat po. No, dito. Sige po, meron pa ba si Sir Pwede po Ramak? kong mag-share. Sige po, sige po. The Sunod Diyos. kay ano, sunod kay Sir Ramak. Sige po. Sige po, si Ma'am Joy. Hello, sir. Ayan. Sige na. Sige po. Ano lang po ang pagkakaunawa ko sa yung pagkaintindi. Yung ginawa ni Jesus na paghugas ng paa sa mga at sinabi niyang gawin din natin dun sa iba. Ay isang leadership by example. Kailangan ang leader kailangan mo sa mga nasasakupan mo kung ano yung gusto mong igayahin nila. Yun lang po. Okay. Sige po, si Ma'am Ablayan po. Mama. Sige po, sunod po. Si The Diyos po ako, sir. Sige po. Kasi parang nakita ko po sa history niyan, yung mga alagad, parang mga gusto palakasan kay Jesus, gusto nila magsipag-sip-sip, gusto nila, meron silang hinahangad na pwesto na iniisip nila practical yung kaharian na itatayo ni Jesus, parang ganun ang pagkakaintindi ko sa mga nangyayari sa mga apostoles. Kaya nung si Pedro ay huhugasan na po, sabi niya, wag mo akong hugasan. Hindi ako dapat hugasan. Kaya nung naintindihan niya, nung sinabi ng Panginoon, sabi niya, sige, paliguan mo pa ako. Kaya, pinakikita po dito na tinatawag niyo akong Panginoon, tinatawag niyong guro, pero nagbigay siya ng halimbawa ng pagpapakumbaba at paglilingkod. Yun ang gusto ng Panginoong Jesus na tularan ng mga alagad. Naalala ko po yung mga dating mga lecture na narinig ko, na sabi, katulad ng huli sa 17, walang dakila, walang alipin na dakila sa kanyang Panginoon. Kung naranasan ng lahat ng Panginoon, lahat ng pati pag-uusig, lahat ng mga pagsubok na binigay sa kanya, hindi tayo, kumbaga saan mararanasan din natin yun. Hindi tayo exempted. Ganun po. Opo, maraming salamat no. Dito pinapakita ng Panginoon na yung kanyang example na kahit na siya ang pinakamataas, greatest nga siya, wala nang makahigit sa kanya, pero siya pa mismo naghugas ng paano
dito ipinapakita sa atin na kahit ano man ang status ng ating buhay, kahit ano man yung pinakamaraming natapos na degree, kahit ano pa man tayo, matatalino tayo, pero ipinapakita ng Panginoon yung kanyang pagpapakumbaba, no? Ginamit niya itong example na to para maintindihan ng tao na walang hihigit sa lahat, no? At para ipakita niya sa lahat ng tao na pwedeng o mapakita niya yung tinatawag nito na yung kanyang pagka-leadership, no? Yung kanyang pagka-leader. No, by the way, nakita niyo ba yung video ng yung sa Abu Sayyaf? Sino po nakanood yun? Yung gisend ko. Napanood niyo pa yon? Opo, Dok, napanood ko. Sige po, Sir Faustino, paki-explain po yung ano po yung naintindihan niyo doon. Hindi ko matandaan yung mga pangalan nila, pero Okay lang. oo. Dati, mga outlaw sila na doon sa buhay nilang nasa bukid, parang may kulang hanggang sa narinig nila yung offer ng government na kung magbaba sila, may amnesty, na-grab nila yung opportunity. Doon nila na pagtanto na mas maganda pala ang buhay na nasa gobyerno kasi malapit sila sa kanilang pamilya. Tapos nung nasa government fold na sila, sama na nila ang family nila, may isa doon na pag-isipan niyang magsilbi bilang barangay captain. Opo. Nanalo naman siya at maganda yung naisip niya kasi parang inikayat niya yung mga tauhan niya na mag-garden sila. Maganda nga yung ani nila. Kaya lang nagka-problema sila dahil walang market, no? Walang market. Mas marami yung product nila kaysa makaya doon sa lugar nila. Kaya napag-isipan nila na humingi ng tulong para ma-market sa iba. Yung isa naman, ang naalala ko, nagiging vice mayor din siya. Oo. Di, konsel po, konsel. Para magsilbi sa kanilang kababayan. So, noong una, ang naintindihan ko sa storya nila, noong una, gusto nilang sila ang mag-ari-arian. Oo. Pero ang tunay na pamaraan pala para magserbi ay yung magiging ehemplo ka una sa lahat sa iyong buhay na magsilbi para sa iba. Ay yung mga follower mo, titingin sila na you demonstrate, you made action, so they will follow. Yun ang nakita ko doon, sir. Salamat po. Sige po, any po na nakapanood po, pwede po makapagbigay ng ng idea o ikwento po kung ano yung napanood nila. Wala po ba nanood? Wala na po. Bigyan ko lang tayo ng clue para makakuha ko ng idea, no. Alam niyo po itong tatlong Abu Sayyaf na to, si Nur Hassan Jamiri, si Murshid Said, o si Rahman Anding. Ito po yung mga member ng Abu Sayyaf. Na ang dati ito si Nur Hassan ay talagang meron din siyang vision, no, sa buhay niya, meron din siyang dream. No, kaya nga siya pumunta ng Cotabato dahil gusto niya mag-aral, no. 11 years pa siya. No, biruin mo na hindi lang pala tayo ang nagkakaroon ng vision, no. Ang Abu Sayyaf din pala na na meron din siyang vision o may dream din siya. Pero dahil nga sa kakulangan ng financial, no, napasok siya doon sa MILF o MNLF. MILF, no, MILF pala doon. So nakapag-training siya doon sa MILF. At nung bumalik sa Basilan, naging active member na siya ng Abu Sayyaf.
At in the long run, naging commander siya. No, ang isip niya sa una ay lumaban lang dahil sa prinsipyo nila na para maging dependent yung Imaylet na lumaban sila, pero hindi na niya nagustuhan yung pamamalakad ng Abu Sayyaf dahil nagkidnap na o pumapatay na ng mga tao, pati civilian, kinikikilan na lahat. Yun ang hindi niya yun ang hindi niya nagustuhan. Alam niyo po mga kapatid, itong si Jamiri kahit na ganun ang niya, kasi sa una kasi ang pagkaintindi ko kasi sa mga Abu Sayyaf, Imaylet, talagang walang love, walang dream, no? Pasensya na po kayo, kaya meron akong gustong i-point dito na pwede nating iduktong sa ating subject. So ganun, no? At ang akala natin itong mga Abu Sayyaf ito walang pag-ibig sa pamilya. No, itong si Jamiri, kagaya nga ng kwento ni Sir Faustino, tumakbo to ng barangay captain, no? Pero dahil nga sa commander, yung presence na yung present na kapitan hindi na tumakbo, no? Dahil siguro binigyan siya ng daan at siya nanalo ng barangay captain. No, doon niya pinagpatuloy yung kanyang pag-aaral dahil nga yun ang dream niya, yun yung vision niya na makapagtapos. Alam niyo, naging civil engineer itong itong tao na to, no, na dati na ang niya pakipaglaban lang, no, kumukuha lang ng baril, tapang lang puhunan. Pero dahil nga binigyan siya ng ng pagkakataon, no, binigyan siya ng pagkakataon na bumaba, no, yung tinatawag natin na na pinatawad siya ng gobyerno, yun nag-surrender siya, no. Kaya nga dahil doon sa pagpatawad, no, ganun nga rin yung pinatawad din tayo ng Panginoon, no. Kaya dahil doon nagkaroon siya ng ng focus na para makuha yung vision niya o yung dream niya na makatapos, no, maging professional. Kaya nga naging engineer siya. At in the same time, nanalo siya ng barangay captain at yun, tuloy-tuloy yung kanyang vision, no, na makatulong sa kanyang lugar. Sabi nga ni Sir na siya ng yung tawag ito, yung mga gulayan, nag-agree siya, ang tawag niyan yung agriculture, no, pero ang problema na walang bumili dahil kulang yung market na kasi maliit na. Ilan na bang ng Basilan ngayon? 18 na ba ngayon? 18 or kasi na-assign ako dati diyan, parang kunti pa lang yung diyan yung lugar eh. Pero marami nang tinayo diyan, yung Albarca, dating tipo-tipo lang yan eh. No, pero ngayon mga kaigsunan, nang dahil nga doon sa vision niya, yung dream niya, no, nagkaroon siya ng na mag-focus doon sa agriculture. No, itong niya, pagsisikap niya mga kapatid, ay napapakinabangan ng mga tao doon, no, napapakinabangan doon dahil lang doon sa yung privilege o dahil lang doon yung sa pagkataon na pinatawad siya. Pero mo, leader ito ng Abu Sayyaf, marami na ito napatay, sigurado ko eh, pati mga sundalo, no. Pero dahil nga doon sa pagkataon, i-grab din yung pagkataon na yun, no, na tawag to, na kahit ang isip niya ikukulong siya. Ang isip niya ikukulong itong siyempre marami na to. Baka kasi minsan kasi sa sundalo kasi pag lalo na kung mag-surrender sila, wala yung mga kamag-anak niya, mga gobyerno, talagang papatayin na yan dahil siyempre ang mga sundalo galit na galit. Pero mo yung previous na mga gera doon, talagang pinuputulan ng mga ulo yung mga sundalo. No, siyempre galit yan. Pero inisip din niya mga kapatid na itong gagawin niya is a sacrifice. No, sacrifice to sa kanya, sa kanyang pamilya o sa kanya kasi mahal niya yung mahal din niya yung pamilya niya eh, no. Kaya nga sabi ko, dito ko nakita na meron din palang pagmamahal yung mga mga Abu Sayyaf. No, dahil doon sa pagmamahal na yon, dahil doon sa gusto niyang makabot yung vision niya. Kaya na to, sige, ako basta ang gusto ko lang na sumurrender ako at pakuha ko yung vision ko o yung dream ko. Kaya ang nangyari, naging engineer siya at patuloy siya naging kapitan. No, itong pangalawa si Mushib Said, halos parehas din to, leader din to siya, no? Leader din siya doon sa kanilang lugar, doon din sa Basilan. No? Pero mo to si Mushib, ganun din ang dream niya, naging political science din siya, no? No, naging nakatapos din siya at naging isang counselor. No, naging counselor siya. Ang rin niya, ang dream din niya ay makatulong din sa tao. No, ang iniisip niya sa una
kaysa pumasok doon sa Abu Sayyaf dahil ipinaglalaban nila. Kasi ang isip kasi nila na pag once makapatay sila ng isang sundalo o kalaban, mapunta na sila ng langit. No, 'di ba ang vision din natin as a Christian, makapunta rin tayo sa langit, pero different, no? Different yung sa kanilang different yung sa kanilang tagto, yung doktrina nila na pag once na makapatay sila ng humahawak ng baril, langit kaagad ang nila, langit kaagad yung nila, way nila o direksyon nila, destiny nila. No, kaya nga ito si pero naisip niya na bakit gano'n, no? Na parang napapalayo man siya dahil yung Abu Sayyaf, kasadsaran ng Abu Sayyaf ng year 2002, April, yung sinunog yung grabe, no? Kaya nag-surrender din siya, no? No, ginamit din niya yung opportunity, lalong-lalo na yung nanalo si Duterte ng presidente. Na binigyan sila ng pagkataon na sumurrender. No, yun ang grab niya, kaya 2018 nag-surrender siya. At naging counselor siya, binubuli raw siya na mananalo ka ba diyan na Abu Sayyaf naman ka, ganun ba na Pero hindi niya inintindi yun. Ang aim niya, no, ang vision niya ay makapag-serve doon sa kanyang community. No, ito naman, itong last man ito, si Raman Anding, no, pinsan ito ni Commander Jamiri. No, ang isip niya, sinabi nga niya yung tinatawag na al-jihad fi sabilillah, in Arabic na striving for the sake of Allah. Ang inisip niya na yung sacrifice nila na papatay sila ng mga tao o mga sundalo para ayun ang kagustuhan ng ng Panginoon. Pero ang sabi nga ng ulama, yung council, baliktad yung pagkakaintindi nila. No, sabi ni Ahmad Israel baliktad. Kaya nga nung nag-surrender itong si Raman Anding, doon niya naramdaman yung pag-ibig, no. Although na meron na siyang doon talaga niya naramdaman yung free sila, libre sila, na kahit saan man sila pumunta, libre sila, na hindi sila hinahabol, tumatago. Alam niyo yung maski yung asawa niya binubuli ng kasi siyempre nag-aaral yung bata, no, pag mayroong mga aktibidades sa school, tinatanong yung bata, o saan yung papa mo? Siya hindi niya kasi halos daw ng mga kaibigan niya asawa rin, sundalo rin. Kaya ang tinatanong niya, doon na lang sa bundok, ganun, walang Pero grabe yung naramdaman niya na na sakit, no, yung pain, dahil nga alam niya na ang asawa niya is a rebel, no, o Abu Sayyaf. Pero yung nag-decide itong si Anding, mga kaigsunan, doon niya naramdaman yung yung tawag nito, yung love, no, dahil nga nagkaroon na siya ng bahay, no, meron na siyang time sa pamilya niya, no, at ito'y patuloy na na nararamdaman niya dahil nga sa dahil nga doon sa privilege na ipinagkaloob sa kanila. No, dahil nga itong biro mo si Anding, akala natin itong na to ay walang pag-ibig, pero may pagmamahal din pala sa pamilya niya, no. So ganon din yung natin, ganon din yung mga ibang mga tao doon, no, yung ibang mga Abu Sayyaf, na meron din pala silang pagmamahal. So anyway, sige po, nakwento ko na po yung yung tatlo. Pwede po makapagbigay ng any idea kung ano po yung connection nito doon sa previous, doon sa ating sa John 13, 12 to 17. Kindly connect this one, no? Kindly connect this one doon sa previous na assignment natin, and then itong sa Abu Sayyaf rebel. Pwede po makapagbigay ng idea po. Anybody po? Hello, sir. Sige po, Ma'am Joy. Yung sa Abu Sayyaf, sir, pag mag-surrender sila sa government, bibigyan sila ng trabaho, sir. At yung sa Christian behavior natin, yung sa John 13, pag sila ay mag-stay, kasi doon Kapatid Wilson, doon sa yung lugar na maraming NPA nagbaptize. So pag mabaptize na sila, walang bully, hindi na tayo walang bully na magagawa, hindi na natin makalimutan na natin yung mga kasalanan nila, kasi may kasalanan naman din kita, may kasalanan din tayo sa Panginoon, kahit maliit lang yun. So yung sa pag yung gi-submerge, yung pagbaptize ni Jesus, yun sa atin,
wala na talaga totally lahat ng kasalanan i-erase talaga ng Panginoon doon sa heaven. Kaya ganyan ang gawin natin sa mga tao na ganyan mag-surrender na sila at ating i-lift up sa kanila nga God loves them at hindi kayo mahiya dahil yung mga tao sa palibot niyo ay makasalanan din kagaya nating lahat. Kaya rise up and go forward. Ganyan, sir. Ganyan talagang ibibigay ko sa kanya pag ako ang mag-ano sa kanya, sir. Ako, sasabihin ko sa kanila na go and be repent good, sir. Hindi na magbabalik kung ano yun. Kasi ang Panginoon talaga magbigay sa kanila ng grasya at tanan yung i-provide talaga ng Panginoon yung mga pangailangan nila. Dahil yung mga NPA, mag-ano yun sa puan, sa government, maghingi. Kaya i-suggest natin tayo na leader sa church na ang God talaga magbibigay lahat ng gusto mo. Basta lang ma-repent ka at magbago. Yan lang, sir. Maraming salamat, Ma'am Joy. Sige po, ini-idea po. Sir, o sir, Sige po, Sir Ibanez. ang sa akin intindihan, sir, yung pag-surrender ng tatlong Abu Sayyaf, sacrificial, parang suicidal, kung anong mangyari, basta nakita nila na nagpakumbaba sila, bahala na anong mangyari, basta ipakita nila ang kanilang decision, total surrender. Tapos yung sa i-connect sa kay Jesus Christ, siyempre siya ang Pangulo sa mga disciples, nagpakumbaba si Jesus. Kaya isang model yung ipinakita nila tulad ng tatlong modelo sila sa era, nagmodelo din kumbaba. Kaya nakamit nila yung gantimpala, yung offer ng government dahil sa kanilang sakripisyong ginawa. Yan lang muna, sir. Maraming salamat po, Sir Ibanez. Sige po, sino po ang iba? Sir, si Sige Sir po, Glenn. Sir. Sige po, Sir Glenn. Yun sa akin, sir, kung talaga yun, guided by the Holy Spirit. So, yung sa Bisaya pa, gahandom sila nga maskin ing ana ilahang kinabuhi sama kang Pedro sa gibutang sa Acts of the Apostles. Si Pedro ang iyahang kinaiya dalugdog pero naghandom siya sa kinabuhi ni Jesus. Kung magpakita lang siya mo nang guided by the Holy Spirit, naggiya sa ilaha, naghandom sila nga mausab sila. So by God's grace ay pribiliyo nga gihatag ang gobyerno sa ilaha. Mo na din tong nisunod sila, nabag-o sila. Ang focus din in Christ-like character and then Holy Spirit, guided by the Holy Spirit. Yun lang po, sir. Basta ron, kasan. Sige po. Maraming salamat po, Sir Glenn. Sige po, ano po, idea po. Sige po, Sir Delpina. Tambulagamok po. Sige po. Sir Delpinado. Yes. Si yung tatlong Abu Sayyaf, sir, nang para maging bagong buhay. Ang Panginoon naman, binigyan din tayo ng opportunity o kapatawaran para rin matanggap natin yung buhay na walang hanggan. Yun naman ang kung talaga i-connect natin dyan sa John 13 na isa pa, dapat tayo ay magpakumbaba kung tayo may alagad ng Panginoon. Yung si Pedro, hindi naman yung si Dalugdog ang Pedro, correction lang. Si John at si Santiago yung mga anak ng Dalugdog. Si Peter ay hindi yung anak ng Dalugdog. Yung sa akin, Doc, kagaya ng mga Abu Sayyaf, tinanggap nila yung offer ng government para silang magbagong buhay. Ang Panginoon din ay nagbigay din ng na para tayo maging buhay, pinayaan niya ang kanyang buhay para sa atin, para tayo maligtas. Kaya tayo rin ay magpakumbaba din katulad ng Panginoong Jesucristo. Nasundin natin ang kanyang
tagubilin ayon sa Peter na nagbilin siya ng halimbawa upang atin sundin. Yun naman ang ating gagawin, Dok, para ating masunod yung tagubilin ng Panginoong Diyos. Yun lang. Sige po, any idea po? Share, Ako po, medyo Sige po, Sir De Los Reyes. sa nakita natin, yung isang nagbabalik loob ay binibigyan ng pagkakataon. Sabi nga, nang sila magbalik loob sa ating gobyerno, sila ay binigyan ng pagkakataon. Ganon din ang mga Kristiyano na nagkasala, na nagbabalik loob, ay walang hindi patatawarin. Sabing ganon. At pagkatapos sila patawarin, kagaya ng ginawa ng tatlo na nagbalik loob sa ating gobyerno, sabi nga ganon, kung ikumpara natin sa isang pagbabalik loob bilang isang Kristiyano, yung pagpapatawad sa kanila, ginagantihan naman nila ng kagandahang loob para sa iba. Ang sabi nga, pagkatapos sila magbigay ng putwashing sa spiritual na kabuhayan, sila naman ngayon ang nagbibigay ng pabalita, kaginhawaan sa iba na gusto pang magbalik loob. Sige po, maraming salamat po. Sino po yung nagtaas ng kamay? Sige po, wala na. Hello? Wala na po? Sige, Sir Amang Sali. Hello, Doc. Sige po. Ako yung nagtaas kanina ng kamay. Si Ma'am Sali muna, Sir. Maidagdag ko lang po konti. Kung ganun po ba? Sige po. Si Ma'am Sali muna. Sige. Thank you po. Kunti lang share ko. Lang, ibang perspective lang ang tiningnan ko. I will not focus on the case of the Abu Sayyaf, but I want to share something about this young children who are in the RRCY, the Regional Rehabilitation for Children. Like, ito ang perspective na nakita ko, na it's not totally about the one who commit we called it sin against the law. But ang nakita ko, ibang perspective, doon sa mga tao na nagtatrabaho doon sa RRCY. Ang nakita ko doon is kasi yung mga bata, walang kamuang, walang kalaban-laban. Hindi sila, like, they don't have parents to guide them. Halos lahat mga bata doon, kasi naka-interview ako ng isang worker doon sa RRCY, na lahat mga bata doon, kung i-trace up mo, walang mga magulang na nagpakalaki sa kanila. They all grew up in a very sad life. And then, ang nakita ko is doon sa government, doon sa mga tao na nagtatrabaho sa RRCY, ang nakita ko is the love. It's the love, the unconditional love. Like, na-interview namin, bakit na-isip mo na doon? Kasi may malaki kang opportunity. Sabi niya, alam mo ma'am, doon ko may malaking fulfillment. Pag nakita ko yung bata na, mga minor kasi sila doon, mga minor, pag nakita ko yung bata ma'am na na-transform from very tough child, very naughty, lahat, yung ibang bata na nangawat, yung ibang bata na nakapatay, yung iba, ma'am, kaawa-awa sila ma'am. Kaya if I'm given the chance to still work there, gusto ko doon na ako ma'am, kahit magtanda na ako doon sa RRCY, kasi it's very fulfilling na makita mo yung mga bata na nag-transform.
para sa akin, it's not more about the sinner, but it's more on the one who gave them the love, unconditional love, who gave them the attention, the government who planned something for them to be transformed. Doon yung nakikita ko na perspective, sir. Yun, love. Tapos yung mga bata nandun, nakatapos ng, matutuwa ka talaga na when they grow up there, hala, kumpleto sila, makapaglaro, makapag-aral, pero andun sila sa, na-confine sila within the compound of the RRCY. Pero matutuwa ka kasi yung iba sa kanila, after how many years, nag-graduate. Yes. Doon ang nakikita ko, not on the sinner, but on the one who gave them the unconditional love. Maraming salamat po, ma'am. Sige po, si Sir, yung kanina, yung nagtaas ng kamay. Ayun na. Sige po, Sir, ikaw na po. Hello po, naghang po si cellphone ko. Sige po. Okay po. Maidagdag ko lang po konti yung tungkol po sa pagsusurrender ng mga rebelde. Pwede po nating maihantulad po sa yung governance po ng Panginoon ay matatawag rin po natin na heavenly governance, tapos yung government natin ay earthly governance. Yung pinakauna kasing rebelde, kung titingnan natin sa history, doon sa Great Controversy ay si Satan po ay maituturing po natin na pinakaunang rebelde. Ngunit kung tayong tao po, kung tayo naman po ay bukal sa kalooban natin na tayo ay magpapasakop sa ating Panginoon, ay para na rin tayong katulad ng mga rebuilding nagbabalik sa ating gobyerno kapag tayo po ay nagkasala, tapos tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. At yun lang po ang may dagdag ko po. Sige po, maraming salamat po. Sige po, kung wala na, bali ang punto ko po dito, kaya ko po ito binigay sa inyo ng assignment, dahil meron po akong gustong i-elaborate o sa aking idea lang po. Correct me if may wrong, no? Kung mali po ako, i-correct nyo. Kasi nakikita ko po dito, si Jesus Christ, dahil nga siyang great na leadership, no? Ipinakita niya sa lahat doon sa kanyang disciples na pwede siyang magpakumbaba, no? At pwede niyang patawarin, no, kung sino man yung nagkasala sa kanya. No, kasi 'di ba, yun naman yung natin, no, na 'di ba, kaya nga tayo nagko-communion, o kaya nga tayo before tayo mag-communion, o hugasan natin yung mga paa ng ating mga brethren para kung mayroong may magkasala sa atin, parang pinapatawad natin siya. No, ang vision po ni Jesus Christ ay para para dalhin tayo lahat doon sa kaligtasan, no, doon sa heavenly kingdom. No, yun po ang niya, kasi 'di ba, wala namang makakapasok sa tahanan niya nang mayroong kasalanan, no. Lahat ang gusto niya makapasok doon sa tahanan niya o sa kanyang kingdom. No, ang punto ko dito, mga kaigsunan, kung bakit ko to unite, dahil yun sa leadership ni Jesus Christ, ganun din yung sa tatlo na to, na yung leadership nila, no, kahit gusto magsakripisyo sila para yung sa kapakanan ng community nila, no, doon sa kapakanan ng pamilya nila, yung magiging anak nila, kapakanan nila, no. At ang isa pa dito, mga kaigsunan, na doon sa pagpapatawad na yon, nakita natin doon yung yung mga pinag-iwanan na mga vision, no. No, dati yung sinasabi ko na yung 11 years na gusto mag-aral, naputol, no, nagkaroon ulit ng pagkakataon na i-continue niya yung kanyang vision. Ito nga yung sabi ni Doc Radya, no, na yung napag-iwanan ng opportunity, ito yung sinasabi niya. So ganun din, no, yung itong si Jamiri, no, dahil
gusto niya mag-aral, gusto niyang ano, nung nasa Busaya pa siya, wala siyang time mag-aral kasi hulihin siya. Pero dahil nga doon sa pagpapatawad, o siyempre pagpapatawad na rin ng gobyerno yun kasi binigyan niya sila ng offer ng ano no, surrender, meaning to say patawad. Nagkaroon siya ng ano ulit ng pagkakataon na makapag-aral. No, yung sa tatlo na yun nakapag-aral sila. At even to si ano no, si Anding kasi hindi ka naman pwede maging sundalo kung wala kang pinag-aralan. So ganun, no, dahil nga doon sa ano na yon, pagpapatawad na yon, nagkaroon ng vision, nagkaroon ng katuparan yung kanilang dream na i-continue yung pag-aaral at makapasok doon sa government, no, doon sa barangay o sa councilor o doon sa armed forces, no. Kaya nakikita ko dito, napaka-importante, no, na magpatawad, napaka-importante na mag-sacrifice, napaka-importante yung love, no, na itinuro sa atin ng Panginoon. At in the same time, napaka-importante yung sabi nga natin na yung humility, no, yung pagpapakumbaba, no, at yung sacrifices, napaka-importante doon sa pagiging leader natin, mga kapatid. No, I hope na yung explanation ko ay tama and I hope na tama yung idea ko na ito na yun ang nakikita ko kaya kung dinugtong yung itong dalawa na to ay gusto kong bigyan ng punto na kahit makasalanan ka pa man, na kahit na marami pang ginawa mo na ano sa gobyerno, ay meron kang chance, no, na magbago, meron kang chance na ipagpatuloy yung vision, meron kang chance na mamuno sa isang lugar, meron kang chance na magmahal. At yun ang gusto kong punto na gusto kong i-share sa inyo. Ini idea po at bago natin ibigay yung pagkakataon sa sunod na speaker. Wala na po. Tama na yan po. Sige po, engineer. Okay na po yon. Talagang na-concretize mo yung ibig kong sabihin sa pag-connect sa John 3:12-17. Basically, that's the essence of leadership. Sige po, maraming salamat po. Sige po, kung wala nang meron po ako ibibigay sa inyo na assignment, no? I-post ko na lang po sa sa GC yung assignment natin. Doc, hindi pa po ako na-add sa official GC po. I-add kita po, sir. Okay, salamat po. Hindi na lang, ganito na lang, nagbago yung isip ko, no? Yung video na lang sunod na natin, and this, ang sunod na topic natin kasi yung tawag ito, yung Getting It Done Leadership, Turning Vision into Action. Ito yung susunod na natin, no, na topic. No, kasi libro ito eh. Kaya hindi ko siya tinakil ngayon kasi hindi ko po siya napag-aralan, no? Kasi mahirap naman na baka mali yung itatopic ko sa inyo. Kaya pala wala akong mga assignment, Doc, kasi hindi pala ako member doon sa GC ninyo po. Sige po, i-add na lang po kita. Andiyan ba si Ma'am Joy? Sir, Randy, na-add na kita ngayon kasi busy ako, Randy, sorry. Na-add na kita ngayon. Pwede na ka nang sa GC. Opo. Sige po, yun na lang po ang topic natin sa sunod na linggo. Ilagay mo lang sa GC natin, sir. Opo, yung Getting It Done Leadership, Turning Vision into Action. Chapter 3 na tayo eh. Tapos siguro yung Gideon naman, yung calling of Gideon. Siguro kahit 10 minutes na natin na pag-usapan 'yon. Kasi meron din kasi akong gustong idugtong doon eh. No, gustong idugtong doon sa na 'yon. Pero since na nag-submit naman yung iba, siguro mga 10 minutes na lang siguro natin i-tackle 'yon, no? At sige po, maraming salamat po sa sa time nyo na binigay nyo sa akin. At meron po bang gustong mag-volunteer sa sa closing prayer? Ako, sir. Sige po, Ma'am Joy.
mahanabalaan akas langit, pasaylo amis pulong bat sa nahuna, lipay may sa mga professor, mga lecturer namo, sir ba, lakasan nga nahimo ming strong nga leaders sa among individual nga ministry. Nahimo ming brave to speak the love of Jesus o epektibo kaayo Ginoo nga loving ang leaders o Christ-like character filled by the Holy Spirit. Salamat sa imong reward imong hatag sa among mga professor labi na Sir Lakasan. Salamat sa imong blessing sa mga students. Nasabda na mo tanan. In Jesus we pray, our Savior. Amen. Thank you po. Sige po. Amen. Ibigay ko po kay kay Ma'am Sherlyn ba o si Doc Ray? Hello po. Okay. Andiyan ba si Ma'am Sherlyn? O sino bang sunod na ngayon? Si Doc Ray yata, no? Nuklear Ano po parang subject mo ngayon? nuklear. Bam Joy, Tapos daguplo. ubo po, Hello. ubos na po.